Angeline's POV. I was beyond starstruck. Akala ko ba galit to? Pero bakit hinintay pa niya ako magising? And about Addie, he is safe in Lolo Dante. Dagdag nito na nagpakalma sa akin. Thanks, but still, that didn't change the fact that you had met them behind closed doors, Andre. Closed doors. Pagdidiin ko, hindi to sumagot. Bagkos dinig kong hakbang nito papalapit kung kaya't lalo ko natulos sa kinatatayuan. Dapat yata kanina pa ako tumakbo o nagtago sa kung saan. My heart almost jumped out of its cage when I felt his body next to mine, making me shiver with its own natural heat. Sa tingin mo ba nanalo ka sa kanila sa pamamagitan ng pagmumura mo at pagtayo? Ano bang dapat gawin ko ha? Mag-twerk sa gitna nila? Ang pinakamahusay na paghihigante na magagawa mo'y manatili sa tabi ko at wag aalis. Ako dapat ang iyong prized possession, sweetie. Please, be possessive of me just like how I want to keep you all by myself. Nahirapan itong bulong habang kinukulong ang bewang ko sa braso niya at nag-iiwan ng mumunting hagkan sa sentido sa kabilang banda. Pinikit ko ang mata ko na marahan niya akong hagkan sa labi. Kinabig pa niyang bewang ko at hinila ko papalapit habang tinatakpan niya ng comforter ang katawan namin. Di ko rin alam paano umabot kami sa kama pagkatapos ng sinabi niya. Basta't ang alam ko. Kinikilig at natutulala ako sa mga salita niya. Sira naman yata ako na muli na namang bumigay sa kanya. Bakit pa kasi kailangan pa nitong sabihin na maging possessive ako sa kanya? Kaya wala naman akong karapatan. O baka yun ang senyales para ipagkait ko rin siya sa iba. Litong-lito ako at sa sobrang kalituhan ko sa kamang bagsak naming dalawa. Naramdaman ko ang pamumula at pag-iinit ng aking mga pisngi matapos maalala kung paano nito madiing pagsamba sa aking katawan at binigyan ng matinding kasiyahan. You want me? Anito sa malambing na boses. At kahit nakakaakit ang tanong nito, pinigilan ko pa rin ang sariling tumango. Taksil ang katawan ko, pero di pwedeng maging ang isip ko'y pagtaksilan ako. Nakahinga ako na maayos kahit magulong isipan ko at sumisigaw para mapuno ako ng natural nitong init. Hindi ba natin susundan si Addie? It's almost late night. Mahinang lihis ko sa usapan para tamang hindi tiklupin ang init. Ngunit lalo lang akong dinuyan sa init matapos sumaplo sa tiyan ko. Ang mainit itong palad na kanina lang ay sa tagiliran kong punteriya. He's maybe enjoying his time with his great-grandfather. He is safe, sweetie. Bulong nito sa tenga ko. But, napasingap ako na mapanuksong imaniobra nito ang mainit na palad sa pagitan ng mga binti ko. Do you really want to fetch Addie right now? At this moment, sweetie? Nagkatitigan kami. Pawang titing nitong puno ng pagkahalina ang sumalubong sa akin. Ni hindi ko marapat tinayaang tumawid ang init na mula sa mga yon ay tawirin ang aking pagtingin. Choose, Miss Di Masupil. Do you want me to stop and fetch my firstborn? Or you want me to continue this and let's make my secondborn? Gumisi ito na may halong pang-aasar kung kaya naampas ko siya sa braso. Peste ka, Andre. Huwag mo ko inaasar ng ganyan. Kasi papatulan mo ako. And then what? You're going to drive me insane, so I would rather make the first move until you're completely crazy over me. Ni halos hindi ko pa maintindihan ang sinabi nito. Ngunit napasigaw na ako matapos itong pumunta sa harapan ko at walang babalang tinapon ng kumot na nagsimulang sakupin ako. Sa kabila ng init at ligaya na malapit nang dumating, nagawa nitong tumawa ng malakas sa reaksyon ko. Na-starstruck pa nga ako, di na nagkaroon ng pagkakataong takpan ang bibig ko pagkatapos ng sigaw, and yet, bigla itong umisi sa akin at tinakpan niya ang bibig ko. Hindi ko alam kung nakailang sigaw ako bago narating ng sukdulan. It was countless. Diniin ni Andre ang katawan sa akin at siniksik ang mukha sa balikat ko habang pareho naming kinakalmang sarili na katatapos lamang sa pagsasalo. Such a sweet dinner for me. Bulong nito habang pinapaulanan niya na matatamis na hagkan ng balikat ko. Pinigit ko ang mata ko at niyakap siya na mahigpit. That is dessert. You already had your main course earlier. Sermon ko ngunit mahigpit pa rin siyang yumakap. If this man is destined for me, then please let me love him unconditionally, without doubt, hesitation, and fear. Mahina tong humalakak na nagbigay kiliti sa akin, ngunit eto ko't nangingilid ang luha sa naiisip. At alam kong talo ko sa laban na to, kahit di pa siya lang labanan. Ako'y tiyak mapapahamak, naniniyaan kong sariling mahulog sa lalaking to, nang alam lang magtanim ng kanyang miyembro. Sana lang totoong pinapakita niya para hindi ka naman lugi. What about my midnight snack, sweetie? Pangaasar nito. Umirap ako at sinubukan na siyang itulak papalayo.
Hindi usong mukbangan kapag hating gabi sa akin, Andre. Manahimik ka dyan. Mahinang angel ko bago siya tinalikuran ng higa. Muli itong tumawa ng mahina, ngunit niyaka pa rin ito mula sa likod. What about camping? Ha? Aakit pa ba tayo ng gubat ng gantong oras? Mag-isip ka nga, Andre. Imbes na mainis ay mas natuwa ito at siniksik ang likod nito sa balikat niya. We can camp back at the house. We will cook mallows. You mean marshmallows? Nanlalaki ang mata kong napaharap sa kanya at di nakatakas sa mata ko ang pagguhit ng ngisi ng tagumpay sa mga labi ni Andre. Yes, I will light a fire then we will cook. Halika na. Agad tong tumayo at maingat akong iniupo sa kama. Hinanap ang long sleeve itong puti na suot kanina at yun ang pinasuot sa akin habang siya'y sinuot muli ang itim niyang pants at di na nag-abala pang kumuha ng t-shirt. This is big, Andre. Reklamo ko matapos maisuot yon. Malaki nga ang long sleeve pero binalat naman nun ng init ang katawan ko. Sakto dahil may kalamigan sa labas. Kumibit balikat to at maingat na hinila ko sa aking palapulsuhan at ninala sa kusina. Tahimik ka siyang pinagmasdan na makagilap ng mga gagamitin. Pero ako na nagpresentang magbitbit ng mallows. You can sit here. Just watch me light this fire. Anito bago tinurong malaking kahoy sa gilid. Tahimik ko muli siyang pinagmasdan ngunit di mapigilan ang umisi matapos makitang nahihirapan tong gumawa ng apoy sa inipon niyang mga kahoy. Kaya ba tonight, Andre? Asar ko ng muling hipa ng hangin ang maliit na apoy na nagawa nito. Nagsalubong ang kilay ni Andre at muling nagsindi ng posporo ngunit hinipan muli yun ng hangin. Mahina na akong humalakak at binuksan na ang pack ng malos. Sa kama ka lang yata magaling magpainit, Andre. Muling asar ko bago umaya ng malos. Sumubok pa rin to ngunit sa huli hindi pa rin ito nagawa. Nginisiyan ko siya at nag-thumbs down. Katawan ko lang ba ang kaya mong painitin, Mr. CEO? Pangaasar ko pa rito. Dagangat to ng tingin dahilan upang matigil sa ere ang kamay kong may malos. He stared at me intently as if studying me every move. His stare became so deep that I found myself drowning in it. Humangin ng mahina dahilan upang sumaway ang buhok kong tinumabing sa kanyang noo. At di ko alam kung dinadaya ba ako ng paningin ko, ngunit kita ng mata ko ang pagdaan ng paghanga sa mga mata niya. At sus Maria, hulog na naman ang puso kong di na tumigil sa abnormal na pagtibok. I guess you're right. Anito na may halong pagkamangha. With what, Andre? You're right that I can only heat up your body. Your body alone and not somebody else's body. Ngumisi ito, tumayo at basta na lang tinapon sa gilid ang posporong hawak nito. I think we need the bed for this camping and let the mallows witness it. Deklara nito bago ko binuhat ng walang kahirap-hirap kaya napasigaw ako na malakas. Sa kabilang banda. Where are we going, Andre? Tanong ko matapos itong ayusin ang seatbelt ko. Susunduin natin si Adi. I bet he misses us already. Maliit pa tong ngumisi na akala mo naman nakakatuwa yun. Pero ningkitan ko siya ng tingin. Malamang, bakit kasi iniwan mo pa ron? Baka mamaya umiyak na yon. He shrugged his shoulders and maneuvered the car. I expected us to have a heated argument. I didn't want Adi to see us fighting so I decided to leave him to Lolo. Magkasundo naman sila minsan. Tumango na lang ako, may punto naman siya at ayoko rin tumatak sa isip ni Adi na nag-aaway kami. Kasi yun na nagawa ng mga magulang ko, ang di pakitang pag-aaway nila. After so many years, I still remember how they shouted at each other, their cries, and even how they left me like a hot potato. Bahagyang nangilid ang luha ko sa alaala. Kahit kailan ayoko mangyarin kay Adi. I don't want my son to witness our fights because I know how it feels to see your parents fighting, shouting and sometimes beating each other. It's not good. It is mind-cracking. Marahan kong pinunasan ang gilid ng mata ko at tumikhim. I will never forget those memories, but I'm sure too that I won't inherit them, hopefully. How are you feeling? Agad ako napalingon kay Andre sa tanong nito. Saglit ako nitong sinulyapan bago binalik ang tingin sa daan. You can share me your thoughts, sweetie. I will listen. Dagdag pa nito. Doon ako napakurap. Di makapaniwalang kaya palang maging ganito ni Andre. All I know is that he is heartless but now, he is considering my emotions. Pero nagdalawang isip akong ikwentong nakaraan ko. Ayokong biglang magbagong isip nito at magalit na naman sa akin. Dahil ba to sa pesteng mga magulang mo? Tell me I had you background check, so what part of what I know were you thinking? Maliit kong nakagat ang labit na pahawak sa seatbelt. Na makitang seryoso tong nakikinig, bumuntong hininga ko. Kusang bumuka ang labi ko.
sa part na nakikita kong nag-aaway si Mommy at kung paanong basta na lang akong iniwan. Pagtatapos ni Andre sa sinasabi ko, I knew it. At mga wala silang puso para sa pag-iwan ng walang mawang na bata while they enjoyed luxury and even reunited with their family. Gigil na bigkas nito. Nanikip ang puso ko sa katotohanan yon. Masakit pero di na maibabalik. Do not curse them, Andre. They are still my parents. Mahinang bigkas ko. Oo, galit ako sa kanila pero parte pa rin sila ng pagkatao ko. I may not forgive them today but I know someday I will. I just can't help it. Maliit tong umuso bago niliko ang sasakyan pakaliwa. But do not worry anymore. You have me now, sweetie. You have Addie. And even if I can't promise a perfect family, I can still give you a loving family. Muling bumuhos ang tuwa sa puso ko, pero mahina akong tumawa at nagpasalamat. Thank you. Bakit parang nang unsure yung loving family? Asar ko para mawala na ang sad vibes. He chuckled lowly and glanced at me quickly. Unsure? But for sure it is gonna happen, sweetie. Addie loves you so dearly, hindi siya magdadalawang isip iwan ako para sa'yo. I'm sorry. Hindi ko alam na gano'n na magiging reaksyon ni Addie sa lahat. Maybe because we only have each other before? Home, work, holidays, or any occasion. Sinasabi man niya yan, masya pa rin siyang makilala ka. At alam kong ayaw ka na niyang iwanan, Andre. He adores you so much. He may be so protective of me, but still, he doesn't want to let you go. Addie loves you too. Ngumiti ako sa kanya, ngunit agad nitong tinigil ang sasakyan sa gigil. Halos manlaki ang mata ko matapos itong yumukyok sa manibela. And I know then that he is about to cry. Kusa akong inabot ang likod niya at kinomfort. Andre, the toughest and ruthless man I know, is breaking down because of his son. Huwag ka nang umiyak, mahal ka nun. Hindi yun mangangaliwa. Ikaw lang, sapat na 25. Asar ko. Gusto ko lang paganin ang atmosphere nito. Nagangat na tanong mukha at mabilis pinanasan ang gilid ng mata. Paghanap sa akin, nakangisi na. I'm still having the drama of my life. I'm sorry you lost your 5 years with him. It's okay, sweetie. I completely understand now. You don't have to say sorry. It's your mother's instinct to protect your child from danger. Kumibit balikat ako. Yeah, dahil napaka-peste mo noon. Ngumisi ako na kinangisi din ito. Damn Gueco for hiding you and blocking my investigators. Tumawa ko at nailing habang ito ay muling pinatakbo ang sasakyan. Hindi ko pa nga nakamusta si Gueco at nakapagpasalamat. Kamusta na pala si Gueco? I haven't heard about him for a while now. Don't ask about him. He has his own story to tell. All I know is that he's busy dealing with his gold digger. He smirked evilly and so I kept myself quiet until we reached the mansion. Kakapasok pa lang ng sasakyan ay tanaw ko na si Addie sa malawak na hardin. Nagmamaniobra ng kanyang laroang sasakyan habang ang matandang Montero nakangiting pinapanood ito. Nang malingonan kami ni Addie, bumaba itong agad at tumakbo papalapit sa amin. Daddy, Mommy, I miss you. Humalakak si Andre at sinalubong to. I'm sorry baby, did you sleep well here? Of course he did. Sino bang di gaganahan ng tulog sa mansion, Miss Di Masupil? Ani na matandang Montero na nagpakawala ng ngiti ko. Lolo, please give peace to Angeline. She's a good woman and do respect the mother of my child. May kalamigang pakiusap ni Andre. Agad akong kumapit sa braso nito para ipakita. Ayos lang at nito kailangang awayin ng lolo niya. Paglingon ko nga lang sa matanda, nakataas to ng kili at walang ngiti sa labi. Is that so? She's just the mother but not your wife. Malamig nitong tugon bago tumalikod. Let's get inside. The breakfast is ready. Bumigat yata ang puso ko ron at pinikit na lang umiti. Kay Addie, nakatitig sa akin at alam kong nag-aalala. Don't mind him. He's old and broken. Bastard kasi sa nililigawan niya. Bulong ni Andre na nakapagpagaan ng damdamin ko. Inikot ang braso sa bewang ko at giniya kami papasok sa mansion. Diretso kaming kusina. Kumulo ang tiyan ko sa dami na nakahapag. Lahat yata ng klase ng breakfast ay nandoon. Simula sa tinapay hanggang ulam. Nakakatuwa sanang mag-almusal. Kung hindi lang aborido ang matandang kasama namin. Let's eat. Time is ticking. Malamig nitong utos kung kaya't inupo agad ni Andre si Addie at pinagila rin ako ng upuan. It seems like a feast day, Lolo. Paano na yan ni Andre? But the old man just furrowed his brows. Daddy, I heard Lola earlier ordering the maids to cook all the food because you and Mama are coming here. Tinig ko ang bulong ni Addie na mahinang kinatawa nito. I knew it.
Mahinang sagot ni Andre. Di ko alam ano magiging reaksyon doon. Alam ko naman kasing si Andre ang pinaghandaan nito, pero gumaan ang pakiramdam ko nang kumakain na. Di na kasi nagpasaring pang matanda at tahimik nang nakumain, pero di rin nakatakas ang pagmamasid nito. Sa tuwing nilalagyan ako ng pagkain ni Andre at pinagagayat ng ulam, pilit ko na lang inignora para makakain ng matiwasay.